Kan DZGB, ang programang Lakaw, Maghiras sa Taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Balieran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang pagkahapon po sa gabos ng mga paraantabay. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras. Taon ng Jubileo po. As in, ini po ang special na programa kang DZGB para sa pakikisumaro kang celebration kini sa Diocese kang Legazpi ansin sa bilog na kinauban. Good afternoon po sa gabos live po katangunan sa toyang Facebook page via DZGB News Online. Pwedeng i-share ang sa toyang Facebook live para sa o para mas dakol pa ang maabot kan sa toyang programa. Si Monsignor Crispin Bernarte, makakaibahan ta po turotad taod sana. Alagad, ini pong presentasyon kang sa tuyang programa ngunya na pagkahapon magiging tape as live dahilan ta may equally important na tiglakaw si Monsignor Crispin. Kaya naman, ang tema ta ngunya na pagkahapon iyo po ang manungod sa pamamahala sa salud. Kaya nakaaging simana nato karami po ni Monsignor Crispin ang manungod po sa pamamahala sa ekonomiya. Asin sa ngunyan, sabi nga ni po sa tahaw kang pagiging bisita, sa tahaw kang mga kasiributan na nangyayari sa kapalibutan, importante po ang tamang pamamahala sa salud. Asin ngunyan sa tuyang aramon, kung ano ba ang tamang pamamahala sa salud, asin padagos ba talaga ang pag-aadal sa mga aspeto na nakakaafektar asin nakakatabang para mas maging marhay ang dalagan kang sa tuyang salud asin pag-ataman kini. Kaya dito na po pagparapahaluyon ta, ilaog ta na po si Monsignor Crispin Bernarte. Naman kita sa pagpadagos kan sa tuyang programa kada Biyernes. Yaon ang sa kuyang kairibanan na mahigos na co-host ang sa kuyang partner si Jen na dayaday ang pagbasa kan sa idong mga komentaryo, kan sa idong mga feedback, tangalit maging makulor, asin maging makahulugan ang sa tuyang programa. So ngunyan, padagos kita na magtukar kan temang sa tuyang pinag-aadalan. Siring sa tuyang pinunan, duwang Biyernes nang nakaagayaon kita mga tugang sa pagmitbit kan mga dapat atubangon niyato sa Jubileo. Sa taon kan Jubileo. Asin sa tuya na enot na tinawaning doon ang mga pangenot na dapat niyatong takwaning kasimbagan. Ang pangataman kang kabilugan kan linalang kan sa tong kagurangnan. Asin sa tuya ng napag-adalan mga tugang, itong manungod sa pangataman sa kapalibutan. Ang pamamahala sa kapalibutan. Environmental stewardship, asin sa tuyang sinundan kang pangataman o pamamahala kan ekonomiya kang tuminalikod na Biyernes. Asin ngunyan, ang sa tuyang pag-uurulayan, ang ikatulong kabtang, ang pamamahala o kaya pangataman kan salud. Sa rining dakulaon na katungdan, ning lambang saro sa to, katungdan kan sa tuyang komunidad, katungdan kang bilog na simbahan, asin bilog na banwaan. Mga tugang, sabi ni Papa Francisco sa iyang ensikliko na ang simbahan dapat maging siring sa sarong field hospital. Siring sa sarong field hospital. Ano ang gustong sabihin kan field hospital? Siguro, digdi sa tuyang probinsya, sa tuyang kapalibutan, dahil man kita kiaram na field hospital. Anagan nakahiling na kita kaan, nakasiguro ako sa mga sine, sa mga pelikula, kung ano ang field hospital. Na
ang karakter siring kaini, ang sarong field hospital, dahil pinipili, dahil ning sinasayumahan na pasyente. Ang sisa man, di dara dyan, tulos-tulos inaasikaso, tulos-tulos binubulong. Dahil ki mga kung anong mga pigaharagad na dokumento, kung anong mga interview, kung anong mga data, tulos-tulos. Yaon, inaataman ang nagihilang. Asin, dai pinapabayaan, sagkot na umabot sa marhay na kamugtakan. Iyan ang ladawanin sa Rongfield Hospital. Asin sabi ni Papa Francisco, ang simbahan da, siring ka ini, siring kan ladawan na ini, maging sa Rongfield Hospital. Ngunyan mga tugang, yaong kita sa tema kampangataman o pamamahala sa salud. Asin aram niya to na ang sarong institusyon na midbid niya to gabos sa pamamahalang ini, iyo ang mga hospital. Dahil nangahulugan na kitang mga dahil nagtatrabaho sa hospital, dahil labot ka ining pamahalang ini, para sa tuya ini gabos. Kaya ngunyan, ipinapamidbid sa tuya kaining partikular na tema, kung paano niya to masimbagan ang agyat kan jubileo sa paagi kan sa tuyang pamamahala kan salud. Enot, pinapagirumdum kita, nagabos na may kamatean o helang, magkinabang kan tamang pangataman kang banwaan. Sa panginutan kan mga leaders kang banwaan. Tamang pangataman. Subuot sabihon, talagang tinatawanin kasimbagan kung ano ang kamugtakan, kung ano ang kamatean. Siriman pinapasabot sa tuya na bako basta sa nang igwa ning tabang, basta nang igwa ning aksyon, alagad dapat may marhay na pangataman sa naghihela. Iyan ang dapat niya itong tawanin doon. May marhay na pangataman sa naghihela. Bako sa nang igwa, kundi kumusta sa quality. Ano daw kung ini talagang minatabang sa nangangaipon niya itong tugan. So, nayaon sinda sa sarong kondisyon na dapat niya itong masabutan. Aram niya to na dapat kitaan magsabot sa si isay man na may helan, sa si isay man na may kamatean. Takon minsan darakan sa indang mga tinitios na kulog kung ano ang mga sa indang mga pinagrangay na ilinuluwas o kaya reklamo anuman, tanganing sinda matawaning kasimbagan. Alagad kung minsan, sa tuyang ikinakaanggot ang siring na kamugtakan. Alagad ang agyat sa tuya na sa tuyang sabuton ang sa indang kamugtakan. Nakita na mga yaon sa pag-ataman, nakita yaon sa paghiras ning anuman na tabang, kita ang dapat ma-adjust sa inda. Kaya, kaipuhan ang sa tuyang mapakumbabang pag-ako kang kamugtakan kan sa tuyang tugan. Siring man, inaapudan kita na magkaigwa ning mga paaging mapakarhay kan salud na maambag sa ikakarhay kan si isay man na nagdihelang. Ano daw sa tuyang pwedeng iambag? Dahil man nangangaipo na ang doktor sana ang may kapangyarihan. Ang doktor sana ang igwaning responsibilidad o kaya ning ano man nakatungdan sa pagataman sa naghihelang. Bako sana itong mga medical personnel. Alagad kita gapos. Ang pamilya yaon sa pagsuporta. Tangani lugod pa man itong naghihelang day mawaraning paglao. Iinibaga ang pangapunan na sentral kan taoning jubileyong ini. A jubilee of hope. It is a jubilee year na minaalok sa tuya na mapano kita ning paglaom sa satuyang pagkabuhay. Dahil ta ang kaguranan
dai nagkakaturog sa to. Sa satuyang paglaom na kita tatabangan, yaw na sa iyang pagtabang. Gayan nawawara mga tugang. Kaya, ngunyan inaagyat kita na magkaigwa ning mga paagi na mapakarahay kan salud, kan satuyang mga tugang tanganing masimbagan an sa indang mga pangangaipo sa indang kahilangan. Sa upang punto na tinatawan ning doon, iyo ang agyas sa tuya na dapat maging pantay-pantay sa tuyang pag-ataman sa gabos na nagihelang umay kamatian. Dakulaon ini mga tugang na pagbalo sa tuya. Dahil ta naaaram niya to, gabos mga tugang ang kamugtakan ta lalong-lalong na digdi sa tuyang nasyon, sa tuya, digdi sa banwaan ta, digdi sa Pilipinas. Na yaong baga dyan ang great division between the rich and the poor. Kaya nahihiling niya to minsan sa mga klasikan hospital na itong mga may kaya igwa ning siring na pasilidad paladan sinda, maswerte sinda, maugma sinda. Alagad, paano itong may mga kakulangan sa buhay, mga kakulangan na material? Dahil nangahulugan na dahil ta sinda daing-dai, na sinda dukhang-dukha, na mapabayaan na sa saindang kamugtakan bilang sarong tawong naghihelang. Kaya ngunya, ang agyat sa tuya, agyat manungod sa katanusan, manungod sa hostisya. Pantay-pantay na tratamiento sa satuya na mga tugan na naghihelang. So, aram niya to na dahil pwede makaduman sa mga mamahalo na hospital itong mga yaon sa kasaradayan. Alagad, duman sa pasilidad na sa indang naabtan, dapat siring man, pantay-pantay ang tratamiento na tinatao sa tuyan. Ini mga tugang ang satuyang kaluyahan, yun ang satuyang kakulangan. Kaya ngunyan mga tugang, anagyat sa tuya, siring man imbitasyon sa tuya, na padagos niya kung adalan kung ano ang pinakamarhay na mga paagi, tanganing matabangan ang satuyang mga tugang na may kamatean, ang satuyang mga tugang na naghihelang, ang satuyang mga tugang na mga biyadi. Iini ang sarong konkretong aksyon na mapahayag ning paglaom sa mga tugang niyatong buot niyatong hatudaning tabang. Kaya ang simbahan, yaong baga sa palain-lain ng mga paagi, tangani masimbagan ang siring na pagmakulo manungod sa salud kang kagabsan. Halimbawa, ordinaryong programa ning mga parokya, ning diocese and medical mission, kung saan minaimbitar ang satuyang simbahan na lokal ning mga doktor, mga medical teams, karibanan mga nurses, gabos na mga yaon sa pagriparo kan salud, asin mina-sponsor ning mga siring na programa. Tanganing ipamati sana na ang pangataman sa naghihelang bako sanang limitado para sa mga medical personnel, para sa mga doctors, nurses, medical technicians, mga hospital people, bako para sa satuya iyang gabos. Kaya sa pagikaning medical mission kan satuyang simbahan, yaong ipinapamidbi na ini palang saro na katungdan tanganing pamahalaon niya to an anuman na ipinagkatiwala sa tuya ning Diyos nin sa tong kaguranan. Kaya mga tugang, bakusa na iyan na mga medical mission ang ginigibukan sa tuyang simbahan, tanganing simbagan ang siring na mga pangangaipo. Yaon ang mga apostolado
o kaya mga ministries kan simbahan na minatao ning ano man na kayang tabang. Halimbawa, digdi sa tuyang diocese, haloy ng panon, igwa kita, for example, ning mga medical clinics sa parokya. Diyan sa cathedral, for example, ang Ladies of Charity, igwa kan siring na apostolado, siring na ministeryo, paglingkod sa mga taong dukha, tangani na matabangan sa pagriparo kan sa indang salud, kung ano ang makakaya. Iimbitar ning anong mga resources tangani na makaabot sa satuyang tugang. Ang satuyang Social Action Center, sarukan mga key projects kaayan o key program kaayan. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hatid po sa atin ng Right Med dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail,
Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Siring sa nasabit ko mga tugang na yaon ang satuyang Social Action Center sa padagos na pag-ataman kaning partikular na concern kan satuyang mga tugang ang pangataman sa salud na saro kan mga key programs. Sinabi ko kasubago, iyo ang manungod sa salud. Dahil ang inaataman kan bilog na simbahan, bako sana itong espiritual na pagkabuhay, kundi siring man ang temporal na pagkabuhay, kung sangkod sain makakatabang. Dahil tayo ang kabilugan kan sa tuyang pagkatao mga tugang. Alagad bako sa ng Social Action Center, bako sa ng parokya, bako sa na itong mga religious organizations, igwa kita ki mga particular na religious communities na tao ning doon sa siring na apostolado o ministeryo. Yaon halimbawa ang mga Camillian Sisters kan ginubatan na naglilingkod sa bilog na diocese tanganing maipaabot ang sa indang tabang sa mga tugang na naghihilang susog sa indang kapasidad, sa indang kakayahan na magtabang. Yaon ang mga Brothers of Charity na yaon diyan sa Sagrada Familia sa Bugtong. Siring man ang sa indang ministeryo, siring man ang sa indang apostolado, ang sa indang serbisyo o paglingkod. Tanganing mahatod ang paglaom sa satuyang mga tugang na may kamatean, may kapansanan o kaya may kahilangan. Tagapos kita, minsan ano ang satuyang kamugtakan, nagiibahin sa presensya kan mahal na Diyos. Kaya ini pinapamatik niya to sa gabos. Iyo ini ang kabilugan kan pamamahala kan salud na tinatawanin kasimbagan kan satuyang simbahan. Partikularmente kan satuyang simbahan na lokal dahil tamo niya na Jubilee of Hope, iyo man ang Year of Stewardship kan satuyang simbahan na lokal. Kaya makahulugan na gayo. Ining pagsilibrar niya to kan taon kan jubileo, taminatao kita ning partikular na kasimbagan. Bako sa niya na taon sana, kundi sa bilog na pagkabuhay na daipabayaan
ang pamahala kan salud kan satuyang mga tugang na banwaan. Nahiling niya to mga tugang kung ano ang mahihimo niya to kan satuyang pagtarabangan. Kanakaaging pandemya ang mamundoon na istorya kan satuyang modern history. Kung paano kita na pano ning paglaom sa mahal na Diyos, kaya kita nagtarabangan na lugod pa man dai magkalat kadakol na buhay ang nawa asin sa tuyang ipinagmundo. Alagad kadakol man kitang kaugmahan na namatayan darakan sa tuyang pagpatinarabang tabang nalugod pa man ang lambang sarok mailikay sa siring nakaditan, sa siring nakahilangan na nagatod sa iba sa kagadanan. Iyo ini ang taon kang paglaom na minaapod sa tuya na kung igwa kitang nahaman na magayon durante kang panahon na ito ning kadikluman kadakol kitang mahahaman ngunyan sa panahon na ini na binali kita sa normal na kamugtakan na matabangan ang lambang saro asin maghinguha na ang satuyang salud mapakarhay asin maging maugma ang satuyang oral daw na pagkabuhay na magpatinarawang tabang kita sa paglinig kang kapalibutan tangani na dai na maging kausa ning anuman na kahilangan. Yang bagang pagirumdum halimbawa sa radyo regularmente manungod sa pag-ibitar sa dengue. Kaya ang kapos ini tatakwan ta ning tabang pagsabot asin dai kita magpabaya ta kung inaataman ta ang satuyang salud magi kitang makusog magkakaigwa kita ng enerhiya mas magi kitang produktibo sa satuyang buhay. Kaya magkasararo kita sa imbitasyon na ini kan taon kan jubileo na pamahlaon ta ang salud kan satuyang sadiring buhay, kan satuyang pamilya, kan satuyang komunidad, kan bilog na banwaan. Ngunyan, mga tugang, isunod niya to ang sarupa na pamamahala na dapat akwanta ning pagmidbid asin tamang pakasabot sa pagsilibrar niya to kay ning taon kan jubileo. Ang sarupang area of concern pagkatapos kang pamahala kang kapalibutan, pamahala kang ekonomiya, ngunyan sa tuyang namidbidan ang pamamahala kang salud, ngunyan atubangon ta ang agyat kang pamamahala kang teknolohiya. Ini ang best time sa liunta nasabuton ta ining marhay dahil ta yaon ang satuyang henerasyon ngunyan. Yaon kita sa modernong teknolohiya. Minsan kita abansado na sa syudad, sa edad. Abansado na sa edad. Dahil nangahulugan na dahil na kita pakilabot ka ini. Namumuhay kita sa presenteng panahon asin ikaagnya to ang satuyang buhay sa konteksto kang panahon tanganing maging makahulugan ang satuyang pagkabuhay, ang satuyang pagkatao. We are in the age of technology, kaya dapat niya to nasabuton ini tanganing maging makahulugan sa satuyang buhay. Bago niya to tawan ning doon ang malain-lain na punto manungod sa agyat kang pamahala kang teknolohiya. Gusto ko nang ipahayag na ini ang sarong makangangalas na pangyayari sa satuyang bilog na buhay. Kung paano kita uminabot digdi sa mga modernong paagi, tanganing mapapasil ang dalagan kan satuyang buhay. Ini andara sa tuya kan teknolohiya.
daita na pag-urulayan mga tugan itong mga nangyayaring mga discoveries, itong mga nangyayaring mission pasiring sa ibang mga lugar, pasiring sa bulan, pasiring sa ibang planeta. Digdisan na kita sa satuyang sa diring kapalibutan. Digdisan na kita sa kinaban. Ano ang mga magayunon na mga nangyayari ngunyan sa panahon na ini? Na bako sana ang mga kaakian, bako sana ang satuyang mga holiness ang nagpapakinabang, kundi kita gabos. Minsan kita mga senior citizens na nag-i-enjoy kita kan mga benepisyo darakan modernong teknolohiya. Enot ang satuyang komunikasyon. Kan mga panahon di pisilon ang komunikasyon, ang pag-apod ka kayan long distance, kung maapod kahali digdi sa Pilipinas, pasiring sa Amerika, pasiring sa Europa, pasiring sa Africa o sa impamana parte kang kinakban. Dakulaon ang gasto. Bako sanang magastuon kundi dipisilon ang pag-aapod ang pagkomunika. Alagad mo niyan, uminabot kit sa panahon na pasilunon ang komunikasyon. Saro ta sanang dot-dot kang computer, saro ta sanang dot-dot kang cellphone, yaong kita nakiulay na sa sarong tao na yaong sa Japan, yaong sa Afghanistan, yaong sa Italia. Iyan ang komunikasyon. Pasiluno na, asin madalion. Madangani mo niyan, ini ginigibuta sa ining produkto kan modernong komunikasyon na kita nakapaghirirasan na sa paagi kan manlain na plataforma kan social media. So, yaon ang cellphones, yaon ang computers, yaon ang manlain-lain na mga social media platforms, yaon dyan ang Facebook, yaon dyan ang TikTok, manlain-lain, name them. Dahil kita nagkukulang sa paagi. Siring man ang transportasyon. Madali yun ang mga tugang ang pagbiyahe. Kaya itong panahon, pirang oras ang binabiyahe, hali kang Amerika mapa Pilipinas. Dahil pauso sa aeroplano, yaon sa barko, bulan ang pinaghururunan. Kung pirang bulan ang pagsakay, pasiring duman sa ibang nasyon. Asin, igwari kitang mga aeroplano, nag-i-improve ang fasilidad, ngunyan, pasiring ka sa Europa, pasiring ka sa Amerika, maximum of 15 hours, yaong kaduman. Maximum. Pwedeng mas halipot pa. Pasiluno na. Kambako pang usan eroplano, haling Legazpi pa Manila, mabiyahe sa train, asin mabiyahe sa South Road, pirang oras. Alagad mo niyan, aram niya to. Kung pirasan ng minutos, ang Legazpi to Manila, ngunyan daraga to Manila na. Minutos na sa nang pinag-urulayan. Siring man ang mga palain-lain na proteksyon sa satuyang buhay. Palain-lain, may palain-lain mga insurances, palain-lain kung anong mga depensa sa satuyang sadiri. So, ngunyan hilinguntan, kung ang gabos na ini talagang tunay na dakulaon na tabang na dapat ipag-ugma, ipagpasalamata sa bilog niya tong buhay asin sa gabos na oras. Hilingunta daw mga tugan. Enot manungod sa komunikasyon. Nakakasiguro daw kita na ining mga modernong paagi, mga modernong fasilidad kang komunikasyon nagatod sa tuya sa sarong tunay na komunyon, sa satong tunay na pagkaminuruutan, sa satong tunay na pagkamagturugan. Aram niya to ang kasimbagan kayan mga tugan. Mala, sabi nga ni sa tuya ni Papa Benedicto, kan siya pa ang Santo Papa.
na minsan nga ni moderno na ang komunikasyon, but sad to say that it did not bring us together. It did not bring us close to each other. It did not make us sisters and brothers. Di kita naging sarong komunyon. Alagad sa paagi kaining mga modern gadgets of communication, guminulpi lugod sa iriwal, guminulpi sa pagkabarana. Kaya ini sarong ladawan kan sa tuyang mismanagement kan teknolohiya. Bako tamaraot sa teknolohiya, kundi dain nyato nagamit ning tama sa teknolohiya. Manong naman sa transportasyon. Sabi ko, napadali ang sa tuyang mga biyahe sa gabos na klase ng pagbiyahe. By air, by land, by sea. Napadaling marhay sa transportasyon. Alagad mga tugang, dahil mabilang ang aksidente araw daw dahil sa reckless driving, dahil sa pag-abuso kan fasilidad kan modernong transportasyon. So, ngunyan aram niya to nakadakol ang nasayang na buhay dahil sa satuya na irresponsible use kan modernong paagi kan transportasyon. Gulping nasayang na buhay dahil sa aksidente. Magayonon ta, kasabagong pinag-urulayan ta pamamahala sa salud, ngunyan pamamahala sa teknolohiya. So, makakoa ka mo mga tugang ki report, makakoa ka mo mga tugang ki survey dyan sa satuyang mga hospital, lalong-lalo na sa BRTTH, na iyo ang pinakadakulang pasilidad kan gobyerno sa satuyang probinsya, sa satuyang region. Makahumapot kita, kumpira ang aksidente sa motor na dinadara dyan oral daw. An average number of cases every day, mahagad ta dyan ang resulta. Igwasin na kaan mga tugan. So inisarong ladawan kan satuyang pag-abuso, kan satuyang salang pagmaniobra kan mga fasilidad na bago manungod sa transportasyon. Manungod naman sa proteksyon kan sa diri. Yaon man ang dakulaon niya itong pag-abuso na sa sobrang pagprotehir niya ito kan sa diri, gulping mga buhay ning kapwa ang nasasayang o naapektaran. Asinandakulaon na mamundong pangyayari dahilan kan modernong teknolohiya, dahilan ka ining marikason o makaskason tang pag-abante manungod sa teknolohiya, iyo ang sobrang pagdepender, pagproteher kan sa diri. Na kung minsan, kita na mismo uyon sa kaisipan kan iba, lalong-lalo na kan mga poderoso, na madalion magsayang kibuhay dahilan o sangaran kan teknolohiya. Sa mga nasyon ay salimbawa, itong mga makapangyarihan, yaon ang sobrang pag-produce, pag-ispa, pagbakal ki mga armas, tanganing protiran ang sa indang sadiri, ang sa indang buhay, ang makamundoon na paniwala kay itong mga yaon sa kapangyarihan na naguhuna na ang gera sarong solusyon sa anuman na problema digdi sa dagat. May problema sa katayid na nasyon, ang solusyon gera. May problema sa indang ekspansyon, ang solusyon gera. O ano ang mga pagpatakot sa tuya kan China sa West Philippine Sea?
Iyan sarong klase ning pag-abuso kan teknolohiya. Dahilan tadakul sinda kaiyan aabusuhon kita na kulang sa fasilidad. Saro ini naladawan na dapat nyato na takwaning kasimbagan. Kaya ang mga punto na dapat nyatong takwaning doon sa paghurop-hurop nyato kaining agyak kang pamahala kang teknolohiya. Eno, sabuto nyato kung anong kahulugan kan data privacy. Na makulgan nyato asin galangan ang mga personal na impormasyon na nakukuan nyato sa satuyang kapwa, sa satuyang tugang. Bako na ipagkalat iyan, bako na ipagchismis iyan. Dahil lugod kita maging immoral dahil kan teknolohiya. Another point, ang maetikong paggamit kan AI, no, pamusuhan ang satuyang pagkabuhay mo niyan, artificial intelligence, nakakatabang iyan, alagad kundaing etika, ang satuyang paggamit ka iyan, makakaraot iyan kan satuyang buhay, makakaraot iyan kan satuyang banwaan. Dahil tayong paggamiton tanganing magraot titugang, magpakaraot sa kapwa. Dahil tayong paggamiton tangani magibo kisalang istorya. Dahil tayong paggamiton tangani na magkalat ning kaputikan. Only truth will set us free. Katotohanan sa naan mataling kasatuyak mga tugan. Kaya ang teknolohiya dapat magpasiring sa satuyang pagkasararo. Pagkasararo kang gabos, bakong pagkabaranga, bakong pag-iriwal. Pero na halimbawa nag-iriwal dahil sa cellphone. Pera ng mag-agong ang nagburulagan dahil sa cellphone. Pera ng buhay ang nagadan dahil sa cellphone. So iyan ang bakong maetikong paggamit kan teknolohiya. Ang tamang paggamit asin pangataban kan teknolohiya, ito na day makakaraot ning si isay manatugang, siring man day makakaraot kan sa tuyang kapalibutan. Pamundong sabihon na moderno sa tuyang teknolohiya, alagad iyo lugod ang nagraot kang kinaban. Gulpiyong kitang mga equipments, tangani na magtugdok ning anuman na struktura. But sad to say na iyuman sa ina ang mga equipments na minaraot kan mga bulod, minaraot kan sa tuyang mga kadlagan, minaraot kan sa tuyang kapalibutan. Iyan ang bakong maetikong paggamit kan teknolohiya. Gamiton talugod ang teknolohiya sa ikakarahay kan lambang saro sa to, sa ikakarahay kang gabos. Asin, ang gabos na resulta kan paggamit kang teknolohiya magpasiring sa kauswagang kang buhay. Ang teknolohiya magkalat kang katotohanan, bako magraot ka iyan. Ang teknolohiya dahil magkalat ning fake news. Or ngunyan inapod mga deep fakes dahil magkalat ning mga misinformation or disinformation. Alagad magpahayag kang katotohanan. Ultimamente mga tugan, lugod pa man, ang teknolohiya magtabang sa to, bako magraot sa to. Kaya dai kita magpasakop sa teknolohiya, kundi teknolohiya ang sakupon ta. Tangani magamit ta sa pag-uswag kan sa tuyang buhay. Ngunyan mga tugang, garong uminabot na naman ang oras. Kuya ko nagpapasalamat kan magayon yato na pag-iribanan mo niyan. Ipadagos ta ini sa kairibanan kan sa buyang partner. Jen, thank you very much. Asin lugod pa man, maging makaulugan ang satuyang modernong buhay sa paagi kan marhay na salud, asin marhay na paggamit kan teknolohiya.
Diyos maray na hapon sa Indo Gabos. Sa indong nahinanyong ang programa Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa pang edisyon kan programang Lakaw, Maghiras, Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1, always at your service. Ano tamis kidik